Unang araw po ng bar examinations, absolutely peaceful. Ayon po yan sa Supreme Court o Korte Suprema. May update naman po dyan si Bombo Bea Peniza. Kinumpirma ni Supreme Court Associate Justice at 2025 Bar Exams Chairperson Atty. Amy Lazaro Javier na naging absolutely peaceful ang unang araw ng bar examinations ngayong taon. Sa naging pulong balitaan, kinumpirma niya na wala namang naitalang mga untoward incidents nitong linggo na siyang may kaugnayan sa naging pagsusulit. Anya tiniyak at patuloy na titiyakin ng Supreme Court ang kaligtasan ng buong proseso ng bar exams ngayong taon, maging ang kapakanan ng bawat estudyanteng kukuha nito. Any record of violence, peaceful. I can't just even say that it's generally, it's absolutely peaceful. Okay. At least for the first day, for the morning examination. Okay. Thank you so much. Okay, and we are very thankful for that. Okay. Kasunod dito ay iginiit din ni Lazaro Javier na nakahanda sila at ang buong tanggapan ng Korte Suprema sa mga pag-ulan at maging sa pagbaha. Nakahanda na anya ang kanilang mga bus kung sakali mang bigla ang bumaha at ma-stranded ang ilang examinees sa paligid ng mga pamantasan na handang maghatid sundo sa mga bar takers. Sa unang araw naman ng bar exams ay naging maaliwalas at naging maganda ang klima na siya namang ikinatuwa ni Lazaro Javier. Covered natin yan. Covered natin. Among others, we were ready with buses to ferry our bar takers wherever they might be stranded. Okay? And then we have, meron ba tayong mga amphibians dyan? UST itself, di ba? Meron tayong underground water something o to absorb the water in case of, floodings, unexpected floodings. So we're ready. And we're so thankful that we have been blessed with a fair weather. And we continue praying that we will have fair weather till the end. Naging malaking tulong rin sa pagsusulit ang pagkakaroon ng mahigpit na seguridad kung saan nagpakalat ng halos 100 na security personnel para sa unang araw ng eksaminasyon. 77 ang mula sa Philippine National Police, 6 ang mula sa Bureau of Fire Protection, 9 ang mula sa Philippine Coast Guard, habang 11 naman ang mula sa Manila Disaster Risk Reduction Management Office, 3 marshal ang mula sa pamantasan at 12 barangay force multiplier ang ipinakalat sa paligid ng Universidad ng Santo Tomas. Inaasahan na mas madadagdagan pa ito sa pangalawa lalo na sa pangatlong araw kung saan kakailanganin na ng crowd control sa mga lansangan. Samantala, tinataya namang higit sa 11,000 na mga examinees ang nakilahok ngayon sa pagsusulit na mas mataas kumpara sa datos mula sa nakaraang taon. Mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Bea Peniza, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.